Kailangan ko ng upuan pag naglilinis ako ng chimney or kamin o naglalagay ng kahoy. Ganyan mostly ang ginagawa ko. So, hand gloves din. Gumagamit ako ng hand gloves. So, yan. Okay na ang chimney. Temperature is 18. Accent grat pa lang. So, nag-18 na ang temperature sa loob ng living room. So, gagamitin ko ang nakalimutan ko ang tawag dito para ma-distribute niya ang heat. I-on ko. Yun. Naka-on na siya. Iyan ang gamit. Iyan ang gamit niya para ma-distribute ang heat, ang init sa loob ng living room. So, living room, isinara ko muna ang door, ang pinto papunta sa kitchen para uminit ng mabilis ang living room. Ang bilis dumilim sa Germany. Mag-alas 5 pa lang ng gabi, madilim na sa labas. Ganyan dito, winter time, autumn, winter time. So, ang winter garden, kailangan din ng renovations. No money for the renovations yet. Pag nanalo kami ng loto, iyan dito, may cortina na thick papunta sa winter garden. Kasi malamig ang winter garden ngayon. So, yan. Ito naman ang box para lalagyan ng mga kahoy para sa chimney. Ngayon, may mga paper boxes kami. So, gingkat na ni Sven para gamitin namin sa chimney pagpalaga. At times, newspaper. Pero, yung mga box kailangan na din gamitin. Yung hindi na ginagamit. So, kinakat niya at saka gagamitin ko paminsan-minsan sa chimney pag kailangan ng papel. So, yan. Yan ang mag-distribute para sa heat ng living room. Tapos, bubuksan ko ang living room ng pintuan para pumunta doon din ang heat sa kitchen. Malamig ngayon sa kitchen. Ganito. Ganyan decorate ang mister ko. Makuti. Mahilig mag-decorate. Makuti ito hiya. Parang babae mag-decorate. Lupig pa ako. So, ganyan. Siya ang nagde-decorate sa bahay. Mas mabilis siyang mag-decorate. Yan. Dito muna kami sa living room natutulog kasi ginre-renovate pa ni Sven ang sleeping room namin. So, yan. At saka okay lang din na dito kami sa living room muna kasi nandito ang chimney. Mainit dito. But actually, 16 grad ang normal na temperature pag natutulog ang asawa ko. Pag 27 grad or more, mainit na yun sa kanya. Hindi yan makatulog.
So, 16 grat talaga, madali siyang makatulog. Yan, ganyan siya. Pag too much na ang heat, hindi na yan makatulog. So, hindi ko na pinapa 25 grat ang living room kasi may work siya. Pag hindi nakatulog ng mabuti, irritable. Hindi para sa atin, walang daming arte. Yan, siya din ang naglagay dyan ng LED. Actually, petrolyo yata dyan. Dapat petrolyo, pero nilagyan niya ng LED. So, yun. Pag may LED siya, parang maganda na rin tingnan. Yung may lights. Yan, petroleum dapat yan. Pero hindi man good din nag-brown out or blackouts. So, yan. Nilagyan niya ng LED lamp. Yan ang mahilig bumili ng LED lamps kasi hindi malako ng kuryente. So, yan. Marunong sa electric si Sven kaya walang problema. Pag nag-short circuit, hinahanap niya ang lugar kung bakit. So, yun. Christmas tree, yun, ang laki. Siya ang nag-decorate niyan. Mas magaling siya mag-decorate. Dito lang muna inilagay ang mga gamit ko, like yung Mama Mary statue. Yan. Nire-renovate pa ang ibang kwarto. Iyan ang beamer namin. Parang sinihan dito pag nanonood kami. Acer. So, line 1 pala ito. Dito muna nilagay ang beamer niya kasi yan. Yan ang cabinet ko pa. Parang sinihan ito pag naka-on. Actually, dining room ito noon. So, gagawin niyang kitchen yata pag may pera na siya for the renovations. So, living room ito dati. Yung mahabang table dito nakalagay. Itong mahabang table dito sa isang room ito nakalagay. Ngayon, nasa living room. So, ito dati ang dining room. Nilagyan lang muna niya ng plastic na door, pinaka-door, may zipper. Ganyan. So, may zipper siya. I-renovate pa ni Sven ang kwarto na ito. Dating dining room dyan, pero walang door. So, yun. Gagawin niyang kitchen next time pag may pera. So, kailangan pa pintaran kasi ang mga walls ay ilang years na hindi na old ang pintar. So, dito, newly pintar ni Sven. Sa taas, hindi pa natapos. Kasi kailangan niyang mag-work para may pambayad sa bahay. Yun. So, as you can see, very old na ang paint na white. So, madumi tingnan. So, dito,
Newly painted siya. So, yan. Mahilig sa LED lamps ang asawa ko. So, next time, pag may time siya ulit, yun. Sabi ko ako na ang magpintar. Ayaw naman niya. Perfectionist kasi. Makuti. Makuti ito ya pag magtrabaho. Pero malinis ito hiya magtrabaho. Magpanday, malinis. So, yan. Yan. Okay na ang chimney. Mainit na. Mainit na sa living room. Nilagay ko sa living room ang spring onions plant ko. Yan. Madali siyang tumubo, mag-grow pag nasa living room kasi malapit sa at saka mainit sa living room every day, every night ngayon dahil sa chimney. So yan. "20 years in Germany." So, yan. Wala akong bahay noon. Ngayon, ang asawa ko ay may sariling bahay. So, yan. Dito na ako nakatira sa Alpen. Sa living room muna kami natutulog ngayon kasi ginre-renovate pa ni Sven ang sleeping room. Pag may pera ako, pag manalo kami ng loto, i-invite ko ang family and friends ko. Pwede dito matulog sa amin pag okay na ang mga rooms. They can sleep here. Free of charge. So, yan. Tapos na ako mag-change ng beddings. Pang malamig na ang ginamit ko na covers, bed covers. May pang summer at merong beddings na pang winter kasi malamig na. Mabuti talaga pag Catholic pareho kayong Catholic ng partner mo kasi maiintindihan niya paminsan-minsan kung ano ang ugali ng Filipina. Yan. Nandito rin ang notes niya. He plays piano, clavier, or accordion, blockflöte, guitar. So, sa Kevala pilgrimage location niya ito binili. Doon kasi makakabili ka ng maraming ganitong designs. So, binili ni Sven, hindi pa kami mag-asawa. I think 2 years ago or 3 years ago niya ito nabili. Sa Kevala. Sa Kevala niya nabili ito. I think buhay pa noon ang papa niya. Ganito ang bahay namin ngayon. So, marami pa ring renovations pero di naman ako maarte. Buting may bahay yung asawa ko kaysa wala. So, yan. Nakapag-asawa ako ng may bahay. So, thank you, Daddy God. Kahit wala akong work, hindi ako i-force ng government na mag-find ng work kasi under na ako ng asawa ko. So, yan.
Kaya maraming advantages din pag may asawa ka at saka yung asawa mo ay may work, kahit walang work, at least may work siya at may bahay. So, he will not force me to find work. I tried to find work pero maraming rejection because of my German language, because of my German. So yan, blessing na rin ang napangasawa ko ngayon ay may bahay, kasi ang dami, mabibisi talaga ako everyday. Actually, pag hindi ako tinatamad, everyday busy. Maglaba, maglinis, change beddings, maglinis ng chimney, at kung ano-ano pa. Since kaka-transfer ko lang dito ng October, so ang dami ko pang dapat ilabas sa mga